di ba, kinalaban din dati ni Mr. Atong ang dating former president, Erap Estrada. So, you know, hindi yan aatras sa laban. So kahit anong laban mo pwede, no? Yeah, pwede yan. Especially if this is your kabuhayan. Yes. And ang balita ko, marami rin kaibigan na, mabuti rin naman, marami rin daw natulungan yung mamang yan. So, let's see. We're not saying na hindi siya guilty, but let's watch at kumain tayo ng popcorn. Pero masasabi ba natin, is it safe to say, Cathy, na dito nakahanap ng katapat si Boying? Ako, I think so. I think so. And I hope so. Kasi kahit saan makarating, alam naman natin na si Atong Ang, sabihin na natin, na influential na tao naman talaga eh. Yes. Ang mga kalaban nito talagang may sinabi sa lipunan, yung mga kompetensya sa negosyo. Siyempre, kabuhayan mo yan eh. Kumbaga, yan ang bread and butter mo, yan ang nagpakilala sa'yo sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Hindi pwedeng basta-basta kunin na lang ng iba. Diba? Mahirap yung ganun eh. Kasi, katulad ng mga pogo-pogo dati, di ba? Mga pogo-pogo, pinasara nila yung iba, tapos may makikita ka, may mga nakabukas pang iba. Tapos magugulat ka na lang, malalaman mo kung sino may-ari. Agree. And second to that, si Atong Ang ay negosyante, si Boying Remulla ay isang government official. And remember, in politics, walang permanente. Walang permanente. You have a power now, but maybe tomorrow mawala ang power mo. Pero yung negosyo nandyan yan eh. Exactly. Yung power hindi talaga nawawala. At ang hawak niya hindi lang hindi lang Cavite. Hawak niya buong Pilipinas kasi yung business niya spread out all over Marami the country. siyang nabigyan ng trabaho in a way.